the lead character. So, I just wanted to know, ano po ba yung mga characteristics ni McCoy that led him to playing the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's a third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and couldn't believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na iihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya at siguro iniwasan yung ihi ng iba, yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yon, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Ruel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot, dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Ruel Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Baka pwede yung 1 minute reaction from McCoy. McCoy's reaction regarding that? Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami ni Direk sa isang event, and sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na, as in ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una, hindi ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang, o kaya alam kong hindi matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. As in, nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, direct, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na pagpupunta na ako ng script reading, magpapahari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon, itong bilang pare, kabaliktaran, 360. And then yung commitment talaga, siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na to, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa ihi or sa plema? Para sa akin, totoong nangyari to sa isang tao.
bakit ba ako mag-iinarte? Eh, isang aktor lang ako. Eh, nagamparan to ng isang totoong tao. Doon ako nagagalit. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Roel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at hindi ko rin expect na ganun pala taga-kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, kay JC, kahit di kami nag-send na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit? Panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya ano ba na ibigay ko yung pinaka 150% ko. Yun lang, at dagdag na rin po talaga na lagi sasabi na akin direct na ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ang tao about kay Father Roel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha pressured pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas niya yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman ng mga tao. May isang Father Roel Gallardo na Pilipino na nagbuwis ng buhay. Hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo sa buong bansa at sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. Congrats. Thank you as well, Mr. Nicky Wong from Manila Standard. And next to ask questions to our stars of Inline movie, we have from Philippine Star, Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For Mon, Alright, so before we open the floor for the question and answer for the cast of Inline Film, we would just like to give out a few reminders to all our friends that we have here. So we will be limiting 2 questions per press because we would like to actually involve everybody in our Q&A portion, and that includes your follow-up. And so we can accommodate everybody here. And please, please, please refrain from asking insensitive, offensive, and personal questions to our artists because we will be only entertaining our first batch of media friends. And joining us we have from Abante, ABS-CBN, Abante Tonight, Manila Standard, Philippine Star, Anong Ganap, Writer PH, Stars Photo, and Jayco TV, a TikTok content creator. First to ask a question to our cast of Inline, we have June Lalin from Abante. unang-una,